Posibleng hilingin ng Justice Department sa korte na ilipat sa Metro Manila ang teacher na inaresto sa Sulu dahil po sa koneksyon umano sa mga terrorist group. Sa kanya umano dumaan ang daang-daang libong dolyar mula sa iba't ibang bansa na ginamit sa mga operasyon tulad ng Madugong Marawi Siege. Nakatutok si Salima Refran. Ang madugo at mapagminsalang pagkubkob ng Marawi noong 2017 ng Maute Group na nag-iwan ng daang-daang nasawi, pinondohan raw ng perang dumaan umano sa kamay ni Mirna Mabansa. Si Mabansa ang naaresto kahapon ng pinagsanib na puwersa ng pamahalaan sa Indanan, Sulu. Specially designated terrorist ng Amerika si Mabansa at nakalista sa United Nations Security Council bilang individual na may ugnayan sa ISIS at Al-Qaeda. Sa pamamagitan daw ni Mabansa, daang-daang libong dolyar ng pondo ang nakarating sa mga terorista. The act of Mirna Mabansa is really a financier. She received some money from foreign nationals abroad, from Malaysia, Turkey, Jordan, Indonesia, and Qatar and Saudi Arabia. These are remittances for the purpose of supporting the ISIS on Al-Qaeda activities in the Philippines. Yung $100,000 na yun, ginamit yan para bumili ng armas, ginamit yan para magdala ng mga trainer dito para sa mga kampo, no, kung sa may na-train ng mga Filipino fighters. Ginamit din yan para pagdala ng mga foreign fighters na sumama sa pag-siege ng Marawi. With regards to movement domestically po, meron po silang mga other facilitators na ginamit. Nakapagtago raw si Mabansa dahil sa kanyang propesyon at mga koneksyon bilang asawa ng napatay na Malaysian terrorist na si Abu Anas. Yung being a teacher niya. So that is one of the perfect cover na ginagamit niya rin. And of course, there are some other means. After the death of Abu Anas, she remarried. And based on intelligence report, yung present husband po niya is a high-ranking MNLF leader din po. Umaasa ang Pilipinas na sa pagkakaaresto kay Mabansa ay maaalis ng bansa sa gray list ng Financial Action Task Force. Listahan ito ng mga bansang nasa increased monitoring para sa pagsawata ng terrorist financing at money laundering. This is one move na showcases how really the importance of cooperation among agencies. Nahaharap si Mabansa sa 5 kaso ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act at paglabag sa Anti-Terrorism Act. Pinag-aaralan na ng Department of Justice kung hihilingin nila sa Korte Suprema na mula Zamboanga ay ilipat dito sa Metro Manila ang pagdinig sa mga kaso. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Mabansa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.